Ito mga ka-RSP, may iba naman tayo, no? Mahirap magpalaki ng anak, lalo na kung wala kang katuwang sa mga pangangailangan nila. Kaya naman, usapang pamilya po muna tayo ngayong umaga. Pero bago yan, panoorin po muna natin ito. Ang ikatlong linggo ng buwan ng Abril ay idineklara bilang Solo Parents Week, habang ang ikatlong Sabado naman ay ang National Solo Parents Day. Ayon sa mga pag-aaral, aabot na sa 15 milyon ang bilang ng mga solo parents sa ating bansa at 75% ng bilang na ito ay mga kababaihan. Mula sa tahanan, pagkain, edukasyon hanggang sa aruga na dapat ay natatanggap nila ng buo, maraming dapat isaalang-alang sa pagtataguyod ng isang bata para masiguro na lalaki silang maayos at may akses sa kanilang mga pangangailangan. Bilang tugon sa lumalaking bilang ng solo parents sa bansa at hakbang sa paniniguro na natatamasa ng bawat bata ang kanilang karapatan sa maayos na buhay, ay isinulong ang mga batas na nagbibigay ng suporta at umaalalay sa mga solo parents na mag-isang nagtataguyod sa kanilang mga anak. Kabilang na ang Republic Act 11861 o ang Extended Solo Parents Welfare Act. Alamin natin ang mga nilalaman ng batas na ito, pati na ang mga benepisyo at programa na inilalaan ng National Council for Solo Parents para sa kapakanan ng mga solo parents sa bansa. Dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas. Ayan mga kababayan, para gabayan po tayo sa usaping ito, ay makakapalingan po natin si Secretary General Red de Guzman ng National Council for Solo Parents. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Yes, good morning. Maraming salamat sa Rise and Shine Pilipinas sa pag-imbita sa amin. Thank you so much too for being with us this morning, Sec Red. We want to know po, ano po ba yung mga nilalaman, o ilan sa mga nilalaman nitong Republic Act 11861 o yung tinatawag natin Expanded Solo Parents Welfare Act? Yes, kaya siya tinawag na expanded kasi yung original na batas, yung Republic Act 8972, ay pinirmahan ni Presidente Joseph Estrada noong 2000 pa, no? Pero maraming hindi nakakalam, maraming solo parents ang hindi aware. And ang ginawa nitong Republic Act 11861 ay gawing specific yung mga benefits, no? Kasi doon sa unang batas medyo masyadong general eh. So halimbawa may educational benefits sinasabi doon sa 8972. Dito sa 11861 nililinaw, isang anak ng solo parent ay gagawing full scholar ng ating national government mula start ng pag-aaral hanggang makatapos ng college or vocational studies kung ano yung choice niya. Okay, so paano po natin dinidefine yung term na solo parent? Ang solo parent, generally, sa ating batas, ay kailangan unang-una nasa iyo yung bata. No? Tapos yung bata ay dapat 22 years old and below. Pero kung 18 to 22 years old siya, kinakailangan yung bata ay nag-aaral. So kung hindi na nag-aaral yung bata, hindi ka na rin mako-consider. Pangatlo, dapat yung anak mo ay wala pang asawa or sariling pamilya. Okay. Kasi kailangan dependent siya ng support doon sa ating solo parent. Ang exemption lang doon sa edad is kung ang anak mo isang PWD o person with disability. So, for the entire life ng bata, siya ay kinoconsider as a minor. Kaya ikaw, as a solo parent, practically solo parent for life ka. Tapos kailangan din pumasok ka doon sa mga defined categories. For example, ang alam kasi pag solo parent, namatayan ng asawa or iniwanan ng asawa. Pero dito sa Expanded Solo Parents Welfare Act kasi, may mga idinagdag. For example, yung asawa or kamag-anak ng ating OFW na low or semi-skilled. So sabi ni dating DMW Secretary Ople, about 44% ng ating deployment ay low or semi-skilled at 57% dito, mga kababaihan. So napakarami niyang number na yan considering ang laki ng ating mga OFW deployments. Okay. And yung isa pa na bagong category is yung babaeng buntis. So buntis ka pa lang, kung iniwanan ka or pinabayaan ka na ikaw lang ang buntis at mga laga dun sa iyong sarili, pwede ka na rin mag-apply as a solo parent. No? So marami. All in all, meron tayong 12 categories and may special category para doon sa adolescent solo parent in response naman doon sa ating teenage pregnancy and child marriage issues. Well, Profi, sa definition na ibinigay sa atin ni Sir Red sa solo parent, mukhang pasok ako doon. Okay. Year 2000, nung pinirmahan ni dating Pangulong Joseph Estrada, Yes. yun din yung panahon na naging ama ko, no? So, nasa akin ng mga bata, for 23 years, pero hindi na ako nag-apply ng solo parents ID because ang akala ko,
yung mga benepisyo, hindi ako pasok doon sa mga benepisyo dahil meron siyang hangganan lang kung ano yung kinikita mo sa isang Correct, buwan. Ano? correct, So, iniisip ko, ako'y lagpas na doon. So, yung mga benepisyo yun, wala na rin sa akin. So, pakilinaw nga po ito na eligible ang lahat ng solo parent basta nasa iyo yung iyong anak at ikaw ang nagtataguyod dito. Yes, yun kasi yung medyo kaibahan ng sektor ng solo parent. Hindi kagaya, let's say, sa senior, 20% discount, lahat kayo, 20% discount basta senior. Sa solo parent kasi, merong socio-economic na mga ano yan eh. Ang discount ng solo parent na 10% and VAT exemption, binibigay lang siya doon sa mga solo parents na kumikita ng 250,000 pesos pababa at may anak na 6 years old and below. Ngayon, meron din tayo yung tinatawag na 1,000 pesos monthly subsidy. Ito ay para sa lahat ng solo parents na minimum wage earners and below, basta hindi ka member ng 4Ps. Okay. All other benefits, open siya sa lahat ng solo parents. Kagaya nung sinabi ko kanina, no, yung education, yung scholarship, walang criteria yon na dapat ikaw ay minimum wage earner and below. Basta ikaw lang ay solo parent na may ID. Ganon din yung benefit ng PhilHealth. No? Lahat ng solo parents ay automatic members ng PhilHealth kahit nagtatrabaho ka. At kung ikaw ay nagtatrabaho, yung contribution, yung binabawas sa'yo, sasagutin ng national government yun. So, hindi na makakaltasan yung ating mga solo parents. Ang latest from PhilHealth, by June 2024, ay ready sila mag-implement. Kasi nga, medyo nagkaroon ng overlap at nagkaroon ng inconsistency kasi si PhilHealth, ang beneficiary is 21 years old pababa. Dito sa batas ng solo parent, 22. So, may 1-year discrepancy. So, kailangan nilang ayusin yon. Plus, yung updating kasi walang tagging ng solo parents doon sa system ni PhilHealth. So, kailangan lang itag nila para sa ganon, automatic na papakita mo lang yung solo parent ID mo. So, automatic member ka na ni PhilHealth. Discounts ba meron? Like for instance, the persons with disabilities or solo parent, I mean senior citizens, may ganun din ba ang solo parents? Yes, sa solo parent, 10% discount and VAT exemption. Pero ito is limited lang siya. Kailangan 250,000 pesos and below and may anak ka 6 years old. Pero dito pumapasok ngayon yung ating mga local government units. Kasi for example, si Angeles City, ginamit niya na basis to para magpasa ng local ordinance. So ngayon, sa Angeles City, lahat ng gastos ng solo parent discounted. Okay. So, yun yung kasi iba-iba yung situation ng LGUs eh. So, kung kayang ibigay ni LGU, kailangan lang niya gawa ng local ordinance para mas mapalawak pa niya lalo. Okay. Medyo self-serving yung aking itatanong dahil solo parent nga ako na profi. Meron akong anak, 21 years old, nag-aaral sa college, private school. Yes. So, pwede siya maging full scholar. Wala akong babayaran tuition. Yes. Paano po ang proseso nito? Ang proseso niya ngayon is si CHED. Ang CHED kasi may existing siya ng mga scholarship programs. Meron siya nung full scholarship, half scholarship, merong tulong-dunong. So iba-iba yan. Ang ngayon, na sinasabi kasi dito sa 11861, kinakailangan gumawa ng CHED ng separate na scholarship na si solo parent lang at anak ni solo parent ang makikinabang. So, kailangan ngayon, so ang ginagawa ni CHED ngayon, binabago nila yung memorandum circular para sa ganon ay yung anak ni solo parent at si solo parent, meron na silang dedicated scholarship para sa kanila. Dati kasi, nakikipag-agawan si solo parent eh. So, kasi let's say 1,000 lang ang slots ng scholarships. Pag nag-apply ka, nagpakilala ka solo parent, pinakita mo yung ID mo, bibigyan ka lang nila ng +5 sa assessment. So, ngayon, Hiniwalay na siya. Okay. So kung 1,000 slots, puro solo parent lang pwede mag-avail niyan. Wala nang iba. Pero may binanggit kang edad hanggang 22 years 22 old. years old Well, lang. Kapag naging 23 na yung daughter ko, hindi na ako pasok sa Yeah. scholarship. Pag na-avail na niya yung scholarship, continuous yun. Hindi naman puputulin yung scholarship. Hanggang sa makatapos. Hanggang sa makatapos kasi. Ang sinasabi kasi sa batas, hanggang makatapos siya ng pag-aaral. Hindi naman sinabi From na... the time na nag-apply siya, Yes, napasok so- siya sa bago mag-22 years old. Correct. So Okay. dapat makapag-apply ka habang solo parent ka. Kasi otherwise, pag nag-23 siya, hindi ka na solo parent, so hindi mo rin ma-avail yung benefit. So let's say ngayon, 22, nag-apply ka ng scholarship na aproban ni CHED. So hanggat hindi siya nakakatapos ng pag-aaral, dire-diretso yung Dire-diretso scholarship yan. na. Yes. Paano po yung mga tumatayong magulang naman? For example, lolo't lola, o kaya kamag-anak, Tito-tita. o kaya yung pinakapanganay. Yes, yan yung maganda ngayon. Kasi dito sa 11861, sinasabi, walang age limit si solo parent. So,
let's say senior citizen ka, lahat ng benefits ng senior citizen and lahat ng benefits ng solo parents, makukuha mo. Kung may makakakuha ka ng solo parent ID, kung magka-qualify ka. Yung mga tumatayong magulang, regardless, tito, tita, mga pamangkin, o kaya ikaw yung pinakamatandang anak, no? Kasi may category tayo, yung fourth, any relative up to fourth civil degree of consanguinity and affinity, ay pwedeng kilalanin kung sila yung tumatayo at gumaganap doon sa parental authority. Provided applicable to, let's say, namatay na parehas yung magulang. Or inabando na yung mga magulang. No? Sa batas natin, about 3 months lang, pag walang parental guidance, pwedeng i-considered abandoned na yung bata. Tapos, kung matagal mawawala, let's say, sa probinsya kayo, napilitan si solo parent magtrabaho sa Metro Manila kasi wala siyang ibang pagkakakitaan. Kung sino yung nag-aalaga sa bata doon sa probinsya, kahit siya yung panganay na anak, siya yung may karapatan na mag-apply as a solo parent. Paano kung kasal po, tapos wala pa naman process of annulment or annulment? Yeah. So, how do we determine that that person is considered to be a solo parent? Yung isang category kasi is, bukod sa annulment, may sariling category si annulment. Pero yung annulment, kailangan final na. Kung Okay. sabihin, nagsabi na si Solicitor General, okay na yan, sige, wala na kaming contention dyan. Yung isa is abandonment. Okay. So kung inabandon ka. Yung isa is de facto separation. Since wala pa tayong divorce, basta naghiwalay na kayo for a period of 6 months, pwede kang 6 months? 6 months lang. Dati 1 year eh. Basta naghiwalay. Basta naghiwalay Okay. na. Ito ang question ko, Sir Red. Halimbawa, ang isang solo parent, may benepisyong natatanggap no, na patungkol sa mga solo parent. Pero, nag-asawa siya, nagpakasal. Mawawala ba itong mga May benepisyong ka-live-in. ito? O may ka-live-in. Yeah. Mawawala ba itong mga benepisyong ito? Yes, under Republic Act 11861, tatlo na lang talaga yung kinoconsider na disqualification. Pag nag-asawa ka na uli or may ka-live-in ka, kahit same-sex to mag-a-apply siya. Pangalawa, Naku, yung asawa ko pala, hindi pwede. Ay, wala, joke lang, delulu po ako. di ba? Pangalawa, kung ikaw ay wala ng anak or dependent, anak or dependent kasi, kinoconsider din yung mga adoptive parents as solo parents eh. So, hindi kailangan biological na anak mo. So, pwedeng apo yan, pamangkin, kung ikaw ang tumatayong magulang, kasama ka. So, kung wala ka ng 22 years old and below, disqualified ka na rin. At pangatlo is, yun nga, kung may co-parenting na nangyayari, no? Na hindi ikaw yung biological na magulang, may relasyon kayo, let's say, long-distance relationship ni solo parent, ikaw yung nagpo-provide na. Ito regular, yung occasional gifts, okay lang yun, acceptable yun. Let's say, birthday ng anak, binigyan siya ng regalo, acceptable yan. Pero yung weekly grocery, halimbawa, yun na yung sumasagot, para kasing, ang role nun, para na rin kayong magka-live-in o magkasama. So, itong lesson dito, kapag ikaw ay solo parent at lahat ng benepisyo ng solo parent, tinatamasa mo, huwag kang mag-aasawa. Hindi, pero Huwag kang sila, mag-live-in. syempre, dapat walang hiwalayan para kumpleto ang pamilya at ang mga anak ay masaya. Yan. Nakasama ang nanay at tatay, hindi nag-aaway. Yes. Pero ito, Secret, ano po ang kailangan gawin ng mga qualified and solo parent o guardian para makuha ang mga benepisyong ito? Do we have requirements that they need to prepare? Sige po, lilista ko na po, sir. Sabihin mo na po. Ikaw talaga, Correct. Audrey. Lahat, yung buong proseso nagsisimula yan sa local government unit, particularly sa barangay natin. So, meron tayong basic requirements. Yung birth certificate ng anak, kasi bilang katibayan, kung 22 years old and below yan. Tapos, pangalawa, kailangan ng sworn affidavit ni solo parent na sinasabi niya, ako ay isang solo parent, ako yung mag-isang nagpro-provide, wala Okay. akong kinakasama. Details lang, ilan ang anak mo, kailan ka naging solo parent. Pangalawa is yung sworn affidavit ng barangay official na Okay. ina-attest naman niya, So, imbis na magkaroon kayo ng parang CI, yung barangay na part mag-attest na yan, dito. part na. Kasi Okay. nga, hindi lahat ng LGUs natin may tao na dedicated na. Kasi isipin nyo, nga, for Quezon Sa City, dami. Quezon City, ilan? Ang laki 3 nito. million ang population, di ba? Para ikutin mo lahat yan, 3 taon hindi ka pa tapos dyan. Iba na mayor sa susunod, di ba? Yes. So, kaya kailangan ng ganitong mga requirements. Ito yung basic. May additional requirements depending ngayon kung saan kategory ka pumapasok. Audrey, sulat mo pa yung Ito additional na. requirements. So, let's say, Sige, sus. si Audrey, let's say, de facto separated kayo, ng iyong wife.
Ang kailangan mo additional dyan, kailangan mo rin ng sworn affidavit ng 2 disinterested persons na sila yung nagpapatunay na talaga nga May witnesses. for at least 6 months ay hiwalay na kayo. Tapos, kung kinasal kayo, yung marriage certificate na pagpapatunay nga na kinasal kayo dati, no? So, ang maganda kasi dyan, ito lang yung initial requirements. Ang solo parent ID kasi, 1 year lang ang validity. Okay. So, pag nag-renew ka, ang isasabit mo na lang is yung sworn affidavit na ako ay separated pa rin. Okay. For other details, do we have social media accounts or websites so they can check? Yeah, you can check yung website mismo ng DSWD kasi DSWD ang lead agency or Okay. you can go dun sa Facebook page ng National Council for Solo Parents. Okay. Alright, on that note, salamat po sa pagbabahagi sa amin ng mga detalye tungkol sa mga benepisyo para sa solo parents. Muli, nakapanayan po natin si National Council for Solo Parents Secretary General Red de Guzman. Maraming salamat, sir. Thank you so much.